Saan ka nakakita ng paresan na dinadayo ng artista? Gaya ni Alex Gonzaga, Julius Babaw, sandamakmak ng mga content creators. At naki-MJS pa sa mga nagsasabi na hindi daw gusto ng panlasa nila yung pares ni Diwata. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi lang yung pares ang pinupunta namin dyan. Gusto naming suportahan yung tao. Alam namin na deserve niya kung ano mang meron siya ngayon. Napaka-humble at napaka-down to earth. Pero napakaraming basher. Alam mo nagawang masama ng tao sa inyo para i-bash nyo. Buti nga siya, di ba? Nagtatrabaho ng marangal. Ngayon, kung sa tingin nyo ayaw ng panlasa nyo, eh di wag. Pera nyo yan at kagustuhan nyo yan. Pero yung ibang tao na gustong kumain dyan, wag nyong pigilan. Ano ba kasing ina-expect nyo? 100 pesos lang yung pagkain. Alam nyo, karamihan sa mga nagsasabi ng mga ganyan, tingin ko ha, naiinggit lang yan eh. Nagtataka sila kung anong meron kay Diwata na wala sa kanila. Yung tao mabait at humble. Isipin nyo ha, laki ng kinikita niya araw-araw. Pero araw-araw pa rin siyang humaharap sa mga tao. Hindi bumibili ng mga magarang gamit, maasikaso. Sa history ng Pilipinas, yan ang pinakamalakas na paresan. Dinudumog ng tao araw-araw. Umaabot ng kalahating kilometro yung pila. Yung mga tao babad na babad sa araw. Pero willing silang maghintay. Alam mo kung hindi naman maganda yung sasabihin mo at walang may dudulot na maganda sa tao, tapos wala namang humihingi ng opinion mo, sarilinin mo na lang yan. Imbis na i-bash nyo si Diwata, dapat ma-inspire pa kayo. Kasi saan kayo nakakita ng dating nakatira sa ilalim ng tulay na nag-business ng paresan and then somehow managed to grow his business. At ngayon pinipilahan na ng libu-libong tao araw-araw. History in the making yan. So ano ulit yung sinabi mo? Hindi gusto ng panlasa mo? Shut up ka na lang please.